Araling Panlipunan 5, Quarter 2, Week 2 hanggang Week 3. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na masusuri mo ang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya sa pamamagitan ng puwersang militar at Kristyanisasyon. Sa matagumpay na pagkakatatag ng kolonyang Espanyol sa Pilipinas, sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565, nagsimulang magbago ang kinagisnang pamumuhay ng mga katutubong Pilipino na napasailalim sa kapangyarihang Espanyol. Sinasabing malaki ang papel na ginampanan ng simbahan o relihiyong dala ng mga mananakop sa tagumpay ng kolonyalismo. Gayun din, nagpatupad ng iba't ibang patakaran ang pamahalaang Espanyol upang maging mas epektibo ang kolonyalismo. Gayunpaman, mayroon namang mga katutubo na hindi nasakop at naipagpatuloy ang kanilang paraan ng pamumuhay. Isang malaking hamon ang kinaharap ng mga katutubo bunsod ng kolonyalismong Espanyol. Nagpatupad ng iba't ibang pamamaraan ng mga Espanyol upang maging matagumpay ang pananakop gaya ng Kristyanisasyon, reduksyon, tributo, enkomienda at sapilitang paggawa. Malaki ang naging epekto ng mga patakarang ito sa pamumuhay ng mga katutubo, bagamat instrumento ang mga ito sa pagsakop sa Pilipinas. Ano nga ba ang Kristyanisasyon? Pag-aralan natin ang tungkol sa Kristyanisasyon. Malaki ang papel na ginampanan ng simbahan sa pagpapatupad ng kolonyalismo. Bukod sa kayamanan at kapangyarihang maidudulot ng kolonya sa mananakop, isa rin sa mga layunin ng pag-iigting ng kolonyalismo ay ang pagpapalaganap ng relihiyon. Naging kapaki-pakinabang ang ideyang ito sa mga Espanyol sapagkat nagkaroon ng isang dakilang dahilan ang kolonyalismo at ito ay ang pagtangka ng mga Espanyol na sa pamamagitan ng kolonyalismo ay maililigtas ang kaluluwa ng mga katutubo sa pamamagitan ng pagtanggap nila sa bagong relihiyon. Kaakibat nito, pilit ipinauunawa ng mga Espanyol sa mga katutubo na ang kanilang katutubong relihiyon ay hindi na dapat pang ipagpatuloy sapagkat di umano ito ay paganism o pagsamba sa maraming Diyos at Diyosang naninirahan sa kalikasan. Alamin naman natin ang unang misyon. Kaugnay sa pagpapalaganap ng Kristyanismo, tiniyak ng Espanya ang pagmimisyon ng mga praile sa kolonya. Tinawag na Kristyanisasyon ang pagmimisyon ng mga praile. Hinikayat ng mga praile ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong Kristyanismo. Sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 sa Pilipinas, kasama niya ang 5 paring Agustinian na pinamumunuan ni Andres de Urdaneta. Sumunod ang iba pang paring Agustinian at sa pagdagdag ng kanilang bilang, itinalaga sila sa iba't ibang lugar. Tumukoy din ng kura paroko sa bawat lugar na ito. Unang ipinatupad ang pagmimisyon sa Cebu, kung saan unang tumanggap ng Kristyanismo ang pamangkin ni Raja Tupas na nagngangalang Isabel.
na sinundan ng pagbibinyag sa 7 o 8 batang malapit ng mamatay. At ilan sa nagpalit ng paniniwala noong 1566, kasama rito ang isang Muslim mula sa Borneo na si Kamotuan, kasama ang kanyang anak, manugang at apo. May ilan pang taga Cebu ang nagpabinyag, hanggang sa magpabinyag din si Raha Tupas at ang kanyang anak na si Pisunkan at ang iba pang mga pinuno noong Marso 1568. Sa pagtanggap ng kanilang mga pinuno sa bagong relihiyon ay marami na ring mga katutubo ang sumunod at nagpabinyag sa Kristyanismo. Ang pagpapatuloy ng misyon. Bukod sa Cebu, naging aktibo ang mga praile sa pagmimisyon sa Maynila, partikular sa Tondo at Pasig, gayon din sa Gitnang Luzon, Timog Luzon, Ilocos at sa iba pang bahagi ng Visayas. Bukod sa mga Agustinian, nadagdagan pa ang misyonerong praileng itinalaga sa Pilipinas. Dumating ang mga Franciscan noong 1577. Sinundan ng mga Jesuit noong 1581. Sinundan ng mga Dominican noong 1587. At ng mga Recollect noong 1606. Dahil sa pagdami ng mga praileng misyonero sa Pilipinas, naging mas aktibo ang pagpapalaganap ng Kristyanismo kung kaya't kinakailangan magtatag ng mga diocese na binubuo ng mga pinagsama-samang parokya. Nagsimula ang pagtatag ng mga diocese sa pagdating ng unang obispo ng Maynila na si Domingo Salazar. Sinundan ito ng pagtatatag ng iba pang mga diocese sa Cebu, Nueva Cáceres, sa Kabikulan, Nueva Segovia, Hilagang Luzon, at Panay Capiz. Mga pagbabago at pagpapatuloy sa paniniwalang pangrelihiyon. Malaki ang nagbago sa paniniwalang pangrelihiyon ng mga katutubong tumanggap sa Kristyanismo. Una, kung dati ay marami silang mga espiritong sinasamba, sa Kristyanismo ay isa na lamang ang Diyos na dapat sambahin. Pangalawa, kung dati ay nasa kababaihan, sa katauhan ng mga babaylan, ang pamumuno sa larangang espiritual, sa Kristyanismo ay nasa kapangyarihan ng mga kalalakihan ang pagiging pari at walang karapatang humawak ng kapangyarihang pangrelihiyon ang kababaihan. Kung dati ay walang tiyak na lugar na sambahan ng mga espiritu o mga bagay sa kalikasan ang lugar na sambahan sa animism o katutubong relihiyon, sa Kristyanismo ay mahalaga ang pagpapatayo ng simbahan bilang banal na espasyo ng pagsamba ng mga mananampalataya. Pag-aralan naman natin ang halaga ng tributo. Upang makalikom ng pondo mula sa kolonya at matustusan ang mga pangangailangan nito, ang paniningil ng tributo o buwis ay isa sa mga pangunahing patakarang ipinatupad ng mga Espanyol. Ang pagbabayad ng buwis ay simbolo ng pagkilala sa kapangyarihan ng hari ng Espanya. Sinimulan ang pagkolekta ng tributo noong 1571 na nagkakahalaga ng 8 reales, naging 10 reales noong 1589, hanggang sa naging 12 reales noong 1851. Ang sumunod naman ay ang sedula personal. Pagdating ng 1884, ipinatupad ng mga Espanyol ang sedula personal. Ito ay kapirasong papel na tinatanggap mula sa pamahalaan bilang katibayan ng pagbabayad ng buwis. Kung ang tributo o buwis ay pahirap sa buhay ng mga katutubo, doble ang pahirap na dulot ng sedula personal sapagkat kailangan lagi itong dala ng katutubo saan man siya magpunta. Nagpapatunay ito ng kanyang pagkakakilanlan at ng kaniyang lugar ng paninirahan. Kung wala siya nito, maari siyang pagbintangan bilang tulisan. Sino mang mahuli na walang dalang sedula personal ay pagmumultahin at kung walang pangmulta ay ikukulong. Maraming katutubo ang ikinulong noong panahon ng kolonyalismong Espanyol dahil lamang sa walang dalang sedula personal. Narito ang iba pang buwis na ipinataw.
Bukod sa tributo, marami pang ibang buwis ang ipinataw sa mga katutubo. Ang donativo, desambuanga, fala at vinta ay mga buwis na kailangang bayaran upang suportahan ang hukbong military sa pagsugpo sa pananalakay ng ilang Muslim sa mga pagkakataong nambibihag sila ng mga katutubo upang ibenta bilang alipin. Ano naman ang enkomienda? Unang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa kolonya ang sistemang enkomienda. Ang enkomienda ay teritoryong ipinagkatiwala sa mga konkistador. Batay sa kahilingan ni Miguel Lopez de Legazpi na siyang naging kauna-unahang gobernador-general sa Pilipinas. Ang paggawad ng enkomienda ay nagsilbing pabuya o gantimpala sa mga Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Ang enkomienda bilang pabuya sa conquistador. Sa ilalim ng sistemang enkomienda, ibinibigay lamang sa taong ginawara ng enkomienda na tinatawag na enkomendero ang karapatang maningil ng buwis sa mga mamamayang sakop ng enkomienda. Maaari niya itong gawin sa loob ng 3 henerasyon at pagkatapos ay kailangan na niyang ibalik sa pamahalaan ang enkomienda. Itinuturing ang enkomienda bilang administratibong unit para sa koleksyon ng buwis. Tungkulin ng enkomendero na maningil ng buwis sa kaniyang nasasakupan. Ang tagasingil ng buwis ay ang kabeza de barangay, na kadalasan ay dating dato na. Sa ilalim ng pamamahalang Espanyol ay nagsilbi na lamang taga-kolekta ng buwis. Ibinibigay ng kabeza de barangay ang kanyang nakolektang buwis sa enkomendero. Ang buwis na sinisingil mula sa mga kalalakihang 19 hanggang 60 taong gulang ay nagkakahalaga ng 8 reales sa loob ng 1 taon. Maaari din namang sa anyo ng ani o sa pilitang paggawa ng buwis na kailangang ibigay sa enkomendero. Bilang kapalit, tungkulin ng enkomenderong protektahan ang mga sakop ng kanyang enkomienda laban sa mga nagtatangkang guluhin ang kaayusan nito. Tungkulin din ng enkomendero na suportahan ang pagmimisyon ng mga praile sa kanyang enkomienda at masigurong maging Kristiyano ang lahat ng mga tao sa kanyang nasasakupan. Alamin naman natin ang sapilitang paggawa. Isa sa mga pamamaraan upang maipatupad ang pananakop ng mga Espanyol ay ang sapilitang paggawa. Ito ay sinimulang ipatupad noong 1580 sa lahat ng kalalakihan na may gulang 16 hanggang 60. Kailangan nilang magtrabaho sa loob ng 40 araw sa loob ng 1 taon. Ang kadalasang ginagawa nila ay kalsada, tulay, simbahan, bahay na bato, munisipyo at galyon. Hango ang sapilitang paggawa sa polo y servisyo na nangangahulugang gawaing pampamayanan. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Isulat ang fact kung may katotohanan at bluff kung walang katotohanan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Una, isa sa layunin ng pagsakop ng mga Espanyol sa Pilipinas ay palaganapin ang Kristyanismo. Ito ba ay fact o bluff? Magaling! Ito ay fact. Pangalawa, napilitan ng mga katutubong magtrabaho upang mapaglingkuran ang mga Espanyol. Ito ba ay fact o bluff? Magaling! Ito ay fact. Pangatlo, nagbabayad ng buwis ang bawat pamilya. Ito ba ay fact o bluff? Tama, ito ay fact. Pang-apat, ang mga tapat na sundalo sa hari ng Espanya ay pinagkakalooban ng ginto. Ito ba ay fact o bluff? Tama, ito ay fact.
At panglima, ang mga katutubo ay sapilitang pinalipat ng tirahan sa sentro upang madaling mabinyagan. Ito ba ay fact o bluff? Tama, ito ay fact. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, sagutin ang mga tanong sa sagutang papel. Una, ano-anong pamamaraan ang ginawa ng mga Espanyol upang mapasailalim ang mga katutubong Pilipino sa kapangyarihan ng mga Espanyol? Tama! Ang pamamaraan na ginawa ng mga Espanyol upang mapasailalim ang mga katutubong Pilipino sa kapangyarihan ng mga Espanyol ay ang pagpapatupad ng Kristyanisasyon, reduksyon, tributo, enkomienda at sapilitang paggawa. Pangalawang tanong, paano nabago ang pananampalataya ng mga Filipino sa pagdating ng mga Espanyol? Tama! Malaki ang nagbago sa paniniwalang pangrelihiyon ng mga katutubong tumanggap sa Kristyanismo. Una, kung dati ay marami silang mga espiritong sinasamba, sa Kristyanismo ay isa na lamang ang Diyos na dapat sambahin. Pangalawa, kung dati ay nasa kababaihan o sa katauhan ng mga babaylan ang pamumuno sa larangang espiritual, sa Kristyanismo ay nasa kapangyarihan ng mga kalalakihan ang pagiging pari at walang karapatang humawak ng kapangyarihang pangrelihiyon ang kababaihan. At pangatlo, kung dati ay walang tiyak na lugar na sambahan ng mga espiritu o mga bagay sa kalikasan ang lugar na sambahan sa animism o katutubong relihiyon, sa Kristyanismo ay mahalagang pagpapatayo ng simbahan bilang banal na espasyo ng pagsamba ng mga mananampalataya. Pangatlong tanong, paano na isakatuparan ng mga Espanyol ang pagsasailalim ng Pilipinas sa kolonyalismo sa paraan ng Kristyanisasyon? Tama! Kaakibat nito, pilit ipinauunawa ng mga Espanyol sa mga katutubo na ang kanilang katutubong relihiyon ay hindi na dapat pang ipagpatuloy sapagkat di umano ito ay paganism o pagsamba sa maraming Diyos at Diyosang naninirahan sa kalikasan. Pang-apat, bakit nagkaroon ng iba yung kapangyarihan ang mga praile sa panahon ng kolonyalismo? Tama! Dahil ninais ng Espanya na palaganapin ang Kristyanismo sa buong kapuluan ng Pilipinas at gawing Romano-Katoliko ang lahat ng mga katutubong Pilipino, kaya naman nagdala ang Espanya ng mga praile upang magmisyon sa Pilipinas. At panglima, bakit ipinatupad ng mga Espanyol ang reduksyon? Tama! Ipinatupad ang patakarang reduksyon upang mas maging madali ang pagpapatupad ng mga batas sa mga katutubo, pagpapalaganap ng Kristyanismo, pangongolekta ng buwis, pagbabantay sa kanila, at paghuli sa mga lumalabag sa batas. Para naman sa pagsasanay bilang tatlo, tukuyin ang konseptong isinasaad sa bawat bilang. Isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel. Una, teritoryong ipinagkatiwala sa mga konkistador o mga Espanyol na katulong sa paglaganap ng kolonyalismo. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay enkomienda. Pangalawa, pagmimisyon ng mga praile upang mahikayat ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong Kristyanismo. Ano ito? Magaling! Ito ay Kristyanisasyon. Pangatlo, pondong nanggagaling sa Mexico bilang pampuno sa mga gastusin ng Espanya sa Pilipinas. Ano ito? Tama! Ito ay Royal Subsidy. Pang-apat, paraan ng pagbabayad ng buwis na ipinalit noong 1884. Ano ito? Tama, ito ay sedula personal. Panglima, mga sundalong Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Ano ito? Tama, ito ay conquistador.
Para naman sa pagsasanay bilang 4, kumpletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagtukoy sa tamang salita. Isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel. Una, ang tawag sa bayang itinatag ng mga Espanyol batay sa patakarang reduksyon ay pueblo. Pangalawa, ang mga nayon o baryo na nakapaligid sa kabesera ay tinatawag na visitas. Pangatlo, sa pagdating ng mga Espanyol, naabutan nilang karamihan sa mga katutubo ay nakatira malapit sa ilog at linyar ang pagkakaayos ng kanilang komunidad. Pang-4, may pagtatangkang maprotektahan ang kapakanan ng mga polista batay sa Laws of the Indies. At pang-5, ang nagsilbing tagasingil ng buwis ng enkomendero ay Cabeza de Barangay. Para naman sa pagsasanay bilang 5, isulat sa sagutang papel ang salitang tama kung tama ang isinasaad ng pangungusap. Kung mali, isulat ang mali at palitan ng salitang may salungguhit upang maitama ang pangungusap. Una, nagsimulang dumanas ng krisis o pagbabagong anyo ang mga Filipino noong 1521 sa pagsisimula ng kolonyalismong Espanyol. Ang tamang sagot ay mali at ito ay hindi noong 1521 kundi ito ay 1565. Pangalawa, pinangunahan ng mga Dominican ang pagmimisyon sa Pilipinas. Ang sagot ay mali at hindi mga Dominican kundi mga Agustinian. Pangatlo, developmental ang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas sa larangan ng ekonomiya na nakabatay sa pagkuha ng lakas paggawa at likas na yaman ng bansa. Ang sagot ay mali at hindi developmental kundi ekstraktibo. Pang-4, bandala ang patakaran ng sapilitang pagbili ng pamahalang Espanyol ng ani ng mga magsasaka sa mababang halaga. Ang sagot ay tama. At pang-5, plaluwa ang buwis na kailangang bayaran ng mga polista upang maiwasan ang sapilitang paggawa. Ang sagot ay mali at hindi flaluwa kundi fala. Para naman sa pagsasanay bilang 6, buuin ng puzzle, isulat ang mga salitang tinutukoy sa loob ng kahon. Una, pagdiriwang kung saan makakakita ka ng banderita sa kalye. Ano ito? Magaling, ito ay piyesta. Pangalawa, seremonya sa simbahan kung saan binubuhusan ng tubig ang ulo ng sanggol at may ninong at ninang. Anong tradisyon ito? Tama, ito ay binyag. Pangatlo, naglalaan ng oras ang mga tao kapag sumasapit ang ika-6 ng hapon. Anong tradisyon ito? Tama, ito ay orasyon. Pang-4, inilalabas sa simbahan ang iba't ibang patron kapag may pagdiriwang. Anong tradisyon ito? Tama, ito ay prosesyon. At pang-5, paghalik sa kamay ng nakatatanda. Ano ito? Tama, ito ay pagmamano. Para naman sa pagsasanay bilang 7, isulat ang wasto sa sagutang papel kung tama ang inilalahad at hindi wasto kung mali ang binanggit. Una, naging mabait at makatao ang turing ng mga enkomendero sa mga Pilipino. Wasto o hindi wasto? Tama, hindi wasto. Pangalawa, ang tributo ay maaaring bayaran ng salapi, ginto, tela, manok, bulak, palay at iba pang produkto. Wasto o hindi wasto? Tama, wasto. Pangatlo,
Ang bandala ay sapilitang pagbili ng mga produkto. Wasto o hindi wasto? Tama, wasto. Pang-apat, pagbibinyag ang isang naging paraan upang tanggapin ang Kristyanismo ng mga Pilipino. Wasto o hindi wasto? Tama, wasto. Panglima, isinagawang sapilitang paglilipat ng mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan upang pagsamasamahin sa pueblo. Wasto o hindi wasto? Tama, wasto. At para naman sa pagsasanay bilang 8, isulat ang inilalarawan ng bawat pangungusap sa iyong sagutang papel. Una, dating datu o pinuno ng barangay. Tama, ito ay kabesa de barangay. Pangalawa, sinisingil bilang buwis. Tama, ito ay reales. Pangatlo, kawal ng hari ng Espanya. Tama, ito ay conquistador. Pang-apat, pangkat ng misyonero na napadpad sa Cainta. Tama, ito ay Jesuit. At panglima, tawag sa mga kalalakihan ng sapilitang paggawa. Tama, ito ay polista. Tandaan, pinaigting ng kolonyalismo ang pagpapalaganap ng relihiyong Kristyanismo sa bansa. Tinawag na Kristyanisasyon ang pagmimisyon ng mga praile. Hinikayat ng mga praile ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong Kristyanismo. Pagdating ng 1884, ipinatupad ng mga Espanyol ang sedula personal. Ito ay kapirasong papel na tinatanggap mula sa pamahalaan bilang katibayan ng pagbabayad ng buwis. Sa ilalim ng sistemang enkomienda, ibinibigay lamang sa taong ginawaran ng enkomienda o tinatawag na enkomendero ang karapatang maningil ng buwis sa mga mamamayang sakop ng enkomienda. Maaari niya itong gawin sa loob ng 3 henerasyon at pagkatapos ay kailangan niyang ibalik sa pamahalaan ang enkomienda. Ayan mga bata, nasagutan niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!